yung Tatak Pinoy. Medyo nadiskaril ng kaunti yung Seafarers Act. Seafarers Act will be, from what I heard, will be subjected to another bicameral conference committee deliberation because of some provisions which probably might be objectionable on the part of some stakeholders, which led to the decision of Malacanang, instead of having it vetoed, tingnan muna kung paano mapapaayos, mapa-fine-tune bago isubmit puli as an enrolled bill sa Malacanang yung naturang batas. And the committee chairman, si Senator Tulfo, at yung mga miyembro nito ay kabilang po ang mababang kapulungan, ay payag naman dahil merong isang, sa halip na ma-veto ay merong pwede pang maayos sangayon sa batas at sangayon din sa intensyon kung bakit tayo merong Seafarers Act. And I would want you to, if you would want other details, siguro mas magandang ma-interview nyo ay si Senate President o si Senator Tulfo, yung chairman ng committee. Mga kabatas natin, sasabihin ko na ba? Sasabihin ko na ba? Malamang sinasabi rin nito. Sinasabi rin nito ni Pia Cayetano. Okay? Ano yon? I told you so. Sabi ko na sa iyo eh. Ano ang dahilan kung bakit natin krini-criticize yung asta ni Raffy Tulfo nung dinideliberate itong Magna Carta for Seafarers? Di ba sinabi niya, matutulog na lang daw siya. Maglalatag siya ng banig. Kasi nga, ang daming kuda itong si Pia Cayetano. Anyway guys, magandang hapon sa inyo lahat. How's it going? Ayan. Itatry lang natin mabilisan to. Actually, may kinumpal dito si Gossip Central at gagamitin natin yung ginawa niya. Henyo talaga to. Si Gossip Central, si Sendo, grabe kayo. Hindi na ako magugulat kung bakit kayo ini-infest ng mga diehard bashers ninyo. So, kung maalala nyo nga, guys, a couple months ago, 5 months ago or a couple months ago, meron pong balita, no, sa pagiging urgent ng Magna Carta para sa seafarers. Pakinggan po natin itong balitang to. Tipikahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang urgent ang Senate Bill 2221 o ang Magna Carta for Seafarers. Sa sulat ng Pangulo kay Senate President Juan Miguel Zubiri, sinabi nito na kailangang agad na maipatupad ang panukalang batas. Layo naman nitong tugunan ang kakulangan sa domestic law patungkol sa training at accreditation ng libo-libong Filipino seafarers na ayon sa Pangulo ay nanganganib ang employment partikular na sa European market. Ginagarantiya rin anya ng panukalang batas sa international community na sumusunod ang Pilipinas sa international standards pagdating sa pagsasanay, pasilidad at mga kagamitan na kinakailangan sa paghasa sa mga seafarer. Kasalukuyang nakabinbin sa second reading ng Senado ang Senate Bill 2221. Nitong linggo, September 24, ipinagdiriwang ang National Seafarers Day. If maalala nyo guys, just to remind you, there was also, parang nung natapos nga ang BICAM committee, pinagmalaki pa ni Idol Raffy, idol natin, na naging matagumpay ang BICAM. At maraming na-adapt sa House version. Pero bakit ganito yung nangyari? Ano kayang provision? Nag-Magna Carta na yan ang hindi pumasa sa presidente. Diba? Here you can see his power. Na yung mga batas na pinagagawa o mga batas na ginagawa ng ating mga legislators,
Hindi naman niya may sasabatas kung wala ang pirma niya. Well, maliban na lang sa ibang kung yan ay kung yan ay hindi niya inaktuhan in the next 30 days na hindi siya nagbigay ng kahit anong komento tungkol sa batas, pwede po maging batas yun. Otherwise, pwede niyang i-veto. So pag vinito niya yan, definitely we know exactly what will gonna happen. Pag vinito yan, ibig sabihin hindi yan magiging batas. Okay? Now, ano nga ba yung nangyari? Ano nga ba yung nangyari? Ano ang naging problema? Bakit hindi pinirmahan? Bakit may nakitaan ng mga problema doon sa version ng BICAM? So tuloy, binalik sana ng BICAM and all. Actually, I remember nung kailan ba yun? There's this one law na nagawa. Tapos, pinagmamalaki daw ni PBBM na isa siya sa gumawa ng batas. True naman. Guys, one of the things that you have to understand, may mga batas na ginagawa na may version ang House at saka ang Senate. Okay? There are times na within the BICAM, nagbabago lahat yan. Kasi ina-adapt ng BICAM kung ano-ano ang provisions. Tandaan nyo guys, yung mga batas na yan, ini-implement yan sa taong bayan. That is why napaka-ingat, napakasela ng paggagawa ng mga batas. Honestly, ang dami natin, sa dinami-dami ng batas natin, hindi na-implement ng maayos. Kaya ang ending, nagkakaroon na naman ng mga Senate hearing, Senate session in aid of whatever. Diba? So, marami tayong nasasayang na oras, na resources. At alam niyo ba kung gaano kalaki yung ginagasta sa BICAM? Meron ako isang professor na i-share sa amin. Kasi nakaano na siya. Once upon a time, nagtrabaho daw siya sa loob ng Senate. Once upon a time, nagtrabaho din siya sa House of Representatives. So, alam niya exactly, malaki ang nagiging pondo ng mga BICAM. Pati nga yung pag-upo sa mga chair, pinagagawan din daw yan. Kasi malaking ang pondo ng BICAM. Diba? So, gaya nga na sinasabi ni Atty. Libayan dito sa video niya, imagine the resources na biniburn natin. Imagine niyo, babalik sa BICAM yan. Imagine niyo kung gaano kalalaki na naman ng pondo na i-burn ng taong bayan just for that. We want that. Ako, I personally want that for our seafarers. Diba? Actually, hindi lang naman Magna Carta for seafarers ang ina-adapt natin coming from international policy. Even the Magna Carta for women, in-adapt din po natin yan sa international policy, international rules, international law. So, gumagawa lang tayo ng local version natin dito and we call them Magna Carta. Ang tanong, gaano ba kagagaling ang mga legislator natin na kailangan pa gumastos ng panibagong or gumamit ng panibagong pondo para lang i-fine-tune ang isang bill na sana yung una pa lang na fine-tune na. Imagine mo kung gaano karaming ulo ang nagbabasa niyan, ang nag-aaral dyan and all. Tapos ibabalik lang sa kanila ng presidente para lang sabihin, may problema tayo rito, may problema tayo rito, may problema tayo sa mga provisions na to. Ano kaya ang problema nun? May mga nagsasabi unconstitutional. Pero syempre, hindi naman sinasabi rito ni Senator Tolentino. Sinasabi lang siya na may fine-tune pero hindi niya masabi. Typical naman yan guys eh. Pag may mga ganyang bagay, tinatawag nga nila unconstitutional. Ano-ano ba ang mga batas natin na nung pina-review sa Supreme Court? Nakita nila unconstitutional. Yung Anti-Terrorism Act, may provision doon na unconstitutional. Pero pinirmahan ni Duterte. Bakit? Diba? Bakit? So, pwede lang gawin doon, i-amend nila yun. Diba? Magpasa sila ulit ng isa pang batas to amend that. Anyway, meron ditong prepare si Gossip Central. So, I'm going to leave this
with you para ma-enjoy nyo. Diba? Yan. Again, dun sa mga hindi pa po what do you call that? Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe kay Gossip Central, please do so. Yan. Bilis ng growth niyo, no? Pagising natin, baka nasa 30,000 na rin to. Sabihin na lang kung anong gusto yung amendment, anong linya yon, and then I'll say accept or not. If I don't accept, and I'll tell Werte na yun, tay. Werte mo. Pinadala ko ka ng pira. Oh. Welcome to legislative work, Mr. President. no. Under Philippine law, there is a difference between residence and domicile. And the obligation of the Philippine government will be affected if the person does not return to the domicile. Okay, kung saan siya babagsak at never Well, Your Honor, magulo din po yun if under Philippine law, you do not provide for clarity. What is your intention? At to what point will the Philippine government be responsible? Domicile or resident? What is the intention of His Honor in the draft? Ang unggoy. Minom ng tubig. What did His Honor say? Place of residence? Place of permanent residence? What was the statement made? Sa kanyang standard employment contract, again, It is important that His Honor tells us what is the intention. Where do you want the seafarer to be returned? bakit natin pinag-aawayan yung domicile? Hindi mo natin pinag-aawayan. Place of Nililiwanag ko residence. lang po ang use of terms natin because they have significance, Your Honor. Under the MLC detention provision, wala. Kahit hindi mo nakikita, My Yum Address. Yung po ba kaya ang kanyang temporary address sa Manila o yung po yung kinoconsider niyang permanent home niya sa probinsya? Alin kaya ho yun doon? At anong nakalagay doon? Domicile. Wala naman nakalagay doon home address. Nakalagay doon domicile. Huwag po kayo magagalit. Sorry po. Sorry. No, I'm not mad. May legal I'm not differences mad, Your po Honor. yun. But- Ayoko kung malito ang gobyerno. Ayoko ho nang magulo kasi lalong ikagaganda ng bill ng sponsor natin kung maganda yan. At ang akin hong mga comments ay hindi lang ho dahil kagustuhan ko, katulad po ng sinabi ng ating sponsor. Ikagaganda ho ng bill yan. The proposed amendment, Your Honor. My amendment will depend on the response to my question. The cadets and interns apprentices has been defined already. Cadets, interns, and apprentices. Anong section po? Kasi section 4B is the definition of cadets. Hindi ko po nakita yung definition ng iba. Sandali lang. Lahat po yun, tatanggalin nyo. Yes. The students you are referring to are all cadets. They're all cadets. Your Honor. Mga netizens. Di ba yung Nike? Paano ba ng Nike? So ano pong ibig niyo sabihin sa discrimination against medical condition? The actual phrase is health status or medical history. What's the health status, Your Honor? Yes, Your Honor, I am explaining. Okay. Sorry po. Sorry. I read the whole provision. It states DOH accredited medical facility by authorized government medical practitioners. What does that mean? I accept removing the word by authorized, by government, the word government. And that is the confusing part, Your Honor. I'm sorry. I have not By made an authorized medical practitioners, Your Honor.
Ayaw, di ba? I can make the amendment if His Honor would like me to help. Seafarers, go ahead. Do the amendment. Your Honor. My amendment would be to delete the phrase by authorized government medical practitioners, end, such that the whole sentence would read, all payment of seafarers shall be performed only in DOH accredited medical facilities following the standards set by DOH. I accept. There is no objection from the sponsor. Amendment approved. That's why magdadalawang isip ka, just like Mig Subiri who has a black belt, magdadalawang isip ka makipagsuntukan. Pero kung yun ang gusto nyo, pwede namin ilagay. Alang-alang po sa inyo. Huwag po kayo mag-amend alang-alang sa For akin. purpose of clarity. Kung saan ho tingin nyo na mas maliwanag. But we can accept your amendment. I did not make an amendment yet, Your Honor. I was just asking a question. I just don't want that when it leaves the halls of Congress, later on, for example, our expert in TESDA will say, hindi nga job mag-certify, ba't kayo nagpapa-certify dyan? So that's why the intention of the legislative body should be very clear, and that must come from the sponsor. Kung gusto nyo po, maglatag na po ng banig dito. Sa unan. Para sa ating mga seafarers, may nakaamba pong panganib sa inyo ngayon dahil sa ipinasa ng House of Representatives na Magna Carta of Filipino Seafarers. Nakasaad kasi dito sa inaprubahan nilang panukalang batas na pag kayo po ay nanalo sa inyong claim halimbawa for compensation laban sa inyong employer o sa ship owner, doon sa NLRC, hindi maibigay sa inyo ang naipanalo niyong award. Ito ay ilagay sa isang escrow account o isang bangko at dito maghihintay ang inyong kompensasyon habang nag-aapila ang inyong employer o ang ship owner sa Korte Suprema o sa Court of Appeals sa maraming taon. Sa ngayon kasi, ang batas nagsasabi na pag nanalo ang isang seafarer o isang manggagawa for that matter sa NLRC para sa kompensasyon ng anumang na injury na nasuffer niya during employment o kaya iba pa mang benepisyo, ito ay maibigay sa kanya matapos siyang manalo sa NLRC. Pero ngayon, dahil sa panukalang batas na ito, maaring matenga ang inyong kompensasyon sa napakahabang taon, 7-10 taon habang naghihintay sa desisyon ng Korte Suprema. For the meantime, ano ang gagawin nyo? Paano nyo tustusan ang inyong hospital bills dahil sa injury nyo? Paano nyo suportahan ang inyong pamilya? Wala kayong empleo dahil injured nga kayo. Malaking bagay sana ang naipanalo niyong kompensasyon doon sa NLRC dahil sa injuries niyo halimbawa, pero ngayon maaring mawala ito dahil sa escrow provision na nilagay ng House of Representatives. Kaya nananawagan kami sa Senado na kung saan nandyan ngayon pending ang panukalang batas, na sana naman huwag nilang ibalik o ilagay ang escrow provision na iyon. At pangalawa, syempre, yung iba pang mga karapatan ng mga seafarers, ilagay nila doon sa Magna Carta na version ng Senado. Yun ang ating panawagan sa ating mga senador at yun din ang panawagan natin sa mga seafarers. Sana naman publicly express natin sa Facebook, sa TikTok o ano pa mang mga deklarasyong pampubliko ang ating pagtutol dito sa escrow provision na ito dahil anti-seafarers ito. Nananawagan din tayo sa lahat ng manggagawa na tulungan at suportahan ang laban na ito ng mga seafarers kasi balang araw baka yung mga ordinaryong manggagawa din ang tatamaan ng isang escrow provision na kung saan kahit nanalo kayo sa NLRC, hindi nyo maaaring makuha kaagad-agad ang inyong naipanalong kompensasyon. Ang laban ng seafarers ay laban ng ating mga manggagawa. At ang laban ng seafarers at ng ating mga manggagawa ay laban ng mamamayang Pilipino.